Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. On the contrary, sabi, they have divine power to demolish strongholds. Mayroon tayong kapangyarihan na galing sa langit upang wasakin natin ang mga kuta, upang wasakin natin ang mga tanggulan o mga strongholds na gawa ng kaaway. So ano po bang ibig sabihin ng strongholds dito? Ang strongholds po, ang sabi natin pinag-aaralan, ay galing sa salitang Griego na ochoroma. Anong ibig sabihin? Fortress, no, matibay na tanggulan o kaya ay isipin na lang natin yung pader na makapal, ganun, fortress. Ano itong strongholds na ito? Ang sabi ng King James Version, ito ay mga imahinasyon ng tao. So ano man ang ating mga iniisip na syempre ito ay masamang pag-iisip o yung mga pretensions natin, yung pagbabalat kayo o yung mga kasinungalingan na ginagawa natin, ito din ay ginagamit na strongholds ng kaaway, pati na yung mga lofty opinions natin, mga kayabangan, mga sabi nila ay mahangin naman yung taong ito o kasama doon na exaggerations, yung mga instead na sabi lang natin, maganda, napakaganda o isip. Pag tayo pumunta sa restaurant, hindi man tayo nasarapan, sasabihin natin, napakasarap ng ating kinain. At higit sa lahat, yung mga warped philosophies, yung mga nakalagay sa isipan natin na mga dati natin natutunan na hindi natin mapaniwala, no, matanggap na mali pala yung mga natutunan natin mula sa natutunan natin mula tayo sa pagkabata, yung mga napapanood natin sa telebisyon, yung mga ating mga naririnig sa ating mga teachers, yung mga nababasa natin sa iba't ibang mga literatures, o maging yung sa mga pinapractice natin katulad ng mga nababasa natin sa horoscope, yung mga napapanood natin sa Harry Potter, o yung iba't ibang mga magic is na bumubuo at lumalagay sa isipan natin na nagiging kuta ng kaaway. In simple words, a stronghold is an argument or high thing that exalts against the knowledge of God. Ito ay mga argumento o mga laman ng isipan natin na nagmamalaki, nagmamalaki na sinasabi nilang ako ang tama, ang mali ay ang salita ng Diyos. So they go against the word of God. Iyan ang mga tinatawag nating mga strongholds. Ilan po sa mga ebidensya na ikaw o tayo ay meron na mga strongholds, yung ating mga ekspresyon, yung ating mga utterances, yung mga winiwika natin ay mga ebidensya kung mayroon tayong stronghold sa ating mga buhay. Halimbawa nito ay yung kay Lucado 2015, ang sabi niya, pag sinasabi daw ng tao na God could never forgive me, siguro ay napakatindi ng kanyang kasalanan. Mula pa pagkabata, alam niya na gumawa siya ng mga masasama mga bagay at sabi niya sa sarili niya, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Yan ang tawag niya na strongholds of guilt. Yung hindi mo malimut-limutan ang iyong mga ginawa na ikaw ay sobrang napakasama, nakapatay ka siguro ng tao o kaya ay naging instrumento ka upang mapahamak ang isang pamilya. Tandaan po natin na ang Diyos ay siya nangako na kinakailangang mga tuwiran tayo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ano pa kapag sinasabi natin, I could never forgive him, tayo naman ay hindi makapagpatawad. No, ang tawag po dyan ay stronghold of resentment. Kahit na yung tao humihingi na ng tawad, nagpapakumbaba na, hindi pa rin pa natin siya mapatawad dahil sa kanyang mga ginawa. Ang isang mga examples niyan ay yung mag-asawa kapag yung isang asawa ay kumaliwa o nakagawa ng isang bagay na infidelity, ang tawag doon ay makikita natin na hindi mapatawad ng kanyang spouse ang kanyang asawa. Ang tawag po dyan ay stronghold of resentment. Ay gayon din ay yung I am sorry for myself, yung lagi na nasasabi natin sa palpak tayo. At marami din mga anak ng Diyos na ganyan. Kuminsan dahil sa kanyang kapabayaan at sa kanyang katamaran na siya ay magbasa ng banal na kasulatan at siya ay dumago, lagi manalangin, ay lagi niya nakikita kanyang kasarili na instead na umaangat siya sa kanyang pananampalataya, ay patuloy siyang bumabagsak. Ang tawag dyan ay stronghold of self-pity na lagi naisip ng tao na siya ay kawawa, naiisip mo bilang manambata, gano'n mananampalataya na ako pero hindi pa ako tinutugon ng Diyos o wala akong trabaho. I have to be in charge. Ito naman ay yung mga taong sobrang mayayabang, no? Mga bilib sa sarili. Ang tawag naman dyan ay stronghold of pride. At meron din tayong I don't deserve to be loved. Meron naman mga tao na laging tingin sa sarili, hindi siya karapat-dapat mahalin. Ang tawag naman dyan ay stronghold of rejection. Kasi siguro sa kanyang buhay, lagi siyang nare-reject. Ilan sa mga marami sa mga yan yung lumaki sa broken family dahil nga hindi niya nakagisa ng kanyang tatay o kaya kanyang nanay, wasak ang kanyang pamilya. So feeling niya rin sa sarili niya na siya i-reject na marami mga tao.
po. At marami tayong napapanood na katulad niya, nababasa natin sa marami mga literatures, yung mga kasaysayan patungkol dito. Ang tawag po dyan ay stronghold of rejection. At gayon din ay mayroon tayong tinatawag na kapag nababanggit ng tao, sinasabi niya, I will never recover. Hindi na ako magbabago o hindi na ako makakagawa ng isang magandang bagay o lagi akong palpak. Ang tawag naman dyan ay strongholds of defeat. At kahululihan na pwedeng isang language na pwedeng sabihin na mag-stronghold, I must be good or God will reject me. Ito naman yung mga self-righteous na gustong-gusto nila na sila ay makagawa ng tama, makagawa ng mabuti. Wala namang masama doon kung gusto mo talagang gumawa dahil matutuwa nga ang Diyos. Pero kung yun lang ang yung pinagbabasihan na kapag ikaw ay nagkamali, ay ikaw ay hindi na tatanggapin ng Diyos, mali naman yun. No? Kaya ang tawag naman dito is stronghold of performance. Kaya nga, napakadaming mga pronouncement ang tao na nagpapakita na ito ang ginagawa ng kaaway upang siya ay patuloy na pabagsakin at hindi niya maranasan ang mga kanaan o ang mga magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga kinakailangan ang sabi natin pinag-aaralan, many Christians do not recognize any stronghold, thus not experiencing the glory of God. Parang katulad ng Jericho, kung hindi nagapi Joshua, pati na ng mga Jericho, hindi kailanman nila mararanasan ang Kanaan. No? Share Jesus. Subscribe, share. Paraclet TV. Go, go, go.